Magandang araw sa inyo mga kapugi. For today's video ay magdidilig tayo ng kalabasa na tanim ni biyanan at magluluto ako dito ng laing para sa aking pananghalian dito sa aming kubo. Sipag at tiyaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Umaga na naman tayo umakyat dito sa itaas ng bundok mga kapugi at may daladala ako ditong 2 galon ng tubig. Mag-isa lang ako ngayon dito sa kubo dahil si Bianan ay may pinagkaabalahan doon sa ibaba dahil sa sobrang napakainit ng panahon ngayon. Ang mga tanim dito ni Bianan ay medyo natutuyo na kaya ngayong umaga ay atin itong didiligan. Pero bago ang lahat ay bubuksan ko muna itong ating kubo pati itong bintana na hindi ko pa naayos ilagay at nakita ko dito ang natuyong dahon ng gabi na kinuha pa namin ni Bianan noong nakarang araw pa at ito ating lulutuin ngayong tanghali mga kapugi. Pero bago yun magdidilig muna tayo ng tanim ng kalabasa ni Bianan at nagsuot na tayo dito ng long pants at magbubuta na din para hindi masira itong ating napakagandang kutis. Siyempre, joke lang yun dahil matarik ang area na ating pagdidiligan mga kapugi. Kailangan natin ito kung yung kisman na madulas tayo. Pero wag naman sana dahil may kamera nakatutok sa atin. Dapat kailangan perfect ang galawan natin. Di ba tama ako mga kapugi? At kinuha ko na dito ang rigadira at ito ang gagamitin natin sa pagdilig sa tanim ng kalabasa ng Bianan. At napansin ko dito na umaambon at dumidilim ang kalangitan. Pero manipis lang naman ang kaulapan kaya hindi matutuloy itong ulan. Kaya nilipat ko ng tubig galing dito sa galon papunta dito sa rigadira at nang natapos na ay dumiretso na ako doon sa tanim na Bianan ng kalabasa. Dahan-dahan lang tayo dito sa pagbaba mga kapugi dahil isang pagkakamali mo lang dahil baka pupulutin ka doon banda sa ibaba. Sa pagdidilig dito ay dapat sakto lang na kailangan ng mga tanim at hindi pwedeng sumobra dahil nagtitipid tayo dito ng tubig mga kapugi. Dapat alalay lang sa pagdidilig dito kaya nga hindi kami masyadong nagtatanim ngayong tag-init dahil mapapasaba kami ng hakot ng tubig doon sa ibaba papunta dito sa itaas. Kahit ganito man ang sitwasyon namin dito mga kapugi ay okay lang naman ito sa amin dahil dito ay malaya kami magtanim, tahimik at sariwa pang hangin at maririnig mo lang ang huni ng insekto at ibon sa iyong paligid. Normal lang yung mapagod ka pero iba yung pagod na na-stress ka kaysa yung pagod na natutuwa at nag-i-enjoy ka, lalong lalo na kung ang iyong pinagpaguran ay maganda ang kinalabasan. Kaya kung saan ka masaya mga kapugi, go lang, i-enjoy mo lang ang buhay. At patuloy lang ako dito sa pagdidilig mga kapugi. Medyo marami rin itong itinanim ni Bianan ng kalabasa kaso yung iba ay hindi na masyadong umaasinso dahil nga sa mainit ng panahon ngayon dito dahil yung lupa ay sobrang napakatigas na. Pero yung tanim na pakwan doon sa itaas mga kapugi ay nadiligan na ito ng aking Bianan dahil hindi pa sumisikat ang araw ay umakyat na yan dito para tingnan ang kanyang mga pananim. Pero hindi naman siya nagtagal dito mga kapugi dahil maaga na naman sila nagkakangkot ng nyog doon sa ibaba ng bundok. Kaya ako na lang muna ang nag-aasikaso ng kanyang mga pananim at nagbabantay dito. Alam nyo naman dito mga kapugi na maraming hayop dito na umaaligid na may merwisyo dito sa aming taniman. Isa na dito yung hayop na 2 ang paa. Alam nyo na yun kung ano yung tinutukoy ko mga kapugi. At natapos na ako dito sa pagdilig ng kalabasa at tinanggal ko na dito ang suot kong buta at inilagay ko na ito sa gilid at akin naman binuksan ang kabilang pintuan ng kubo dahil nakatali ito sa labas at inilabas ko dito ang pako, martilyo at lagari dahil magpapanday tayo ngayon dito mga kapugi. Maglalagay kasi ako dito ng harang dito banda sa ilalim ng aming kubo para maging secure naman ang mga gamit dito sa loob. At nakita ko dito ay kunti na lang pala ang aking pako at ito na lang muna ang aking tinapos mga kapugi. Kahit ang gitna nito ay hindi pa napapakuan pero ayos lang yun. Babalikan na lang natin ito pag meron tayong available na pako. At nang wala na akong ginagawa dito ay inumpisahan ko nang inasikaso itong gabi na pinatuyo namin na Bianan noong nakarang araw pa. Di ko na dito sinama ang katawan mga kapugi dahil ang paborito ko ditong parte na kainin ay itong dahon lang kaya wala kayong magagawa kung hindi ko ito isasama. At nagayat na ako dito ng mga rekado na ipanghahalo ko sa lulutuin nating laing at karning baboy ang isasahog natin dito mga kapugi. Pagkatapos ko maghiwa ng mga rekado ay hinugasan ko kaagad itong dahon ng gabi. Isang beses ko lang ito hinugasan mga kapugi. Tapos ang tubig na pinagugasan ay nilagay ko dun sa timba para ang tubig ay pwede pang gamitin pang dilig. Sunod ko naman hinugasan dito itong karne ng baboy at ganoon din ang aking ginawa dito. At nagsindi na ako dito ng apoy mga kapugi. Gamit lamang ang tuyong dahon dito sa paligid at inuna ko muna ang pagsaing dito. At habang nagsasaing ay naghanap ako dito ng improvise para sa pansala dito sa ating gata. At dito ako sa nyog kumuha. Siyempre hinugasan natin itong mga kapugi bago natin ito gamitin. At nang malapit na maluto itong ating sinaing ay nakahanda na lahat itong ating lulutuing laing. At nang naluto na itong ating sinaing ay nagpainit ako dito kaagad ng kawali at inayos ulit itong pinagagatungan para ito ipaapuyan na naman. Diba tululuha naman sa pag-iip si kapugi. At isinalang ko na dito ang baboy para magkaroon na ito ng mantika. At tinantay ko lang ito maging golden red para ito'y masunog, pandagdag ng lasa baga.
At nang wala pa ring mantika ay nilagay ko na ang bawang, isinabay ko na sa paghalo. Sunod naman itong sibuyas at nung naging transparent na, isinama ko na itong luya. Di ba ganun lang magisa mga kapugi? Pagkatapos ko magisa ay nilagyan ko na kagad ito ng pangalawang piga ng gata. Para hindi masayang ang natirang gata ay pipigain natin ang natirang katas nito. Tapos ay naglagay na rin ako dito ng sili green. Sunod itong paminta. Nang kumulo na ay nilagay ko naman dito ang dahon ng gabi. Ang diskarte pala dito para hindi kumati ang gabi na ating ilalagay mga kapugi. Kapag hilaw pa itong dahon ay huwag natin itong hahaluin. Tapos ay takpan natin ito para maluto ang dahon at matuyo itong sabaw. At nang malapit na matuyo ay saka naman natin ulit lagyan ito ng unang pigang gata at dito na natin titimplay ng seasoning pampabalanse ng lasa at lagyan din natin ng konting asin. Antayin lang natin itong kumulo at maluto ang gata. At nang nakita ko na luto na ang dahon ng gabi ay pwede na itong halo-haloin mga kapugi dahil sa oras na ito ay wala na itong kate hanggang sa malapit na matuyo ang sabaw nito at nagmamantika na itong ating gata. At ito ang aking diskarte sa pagluto ng laing mga kapugi. Kung nagustuhan nyo ay pwede nyo itong gayahin. Sigurado ay matatakam na naman kayo dito mga kapugi at sigurado din na hindi ko rin ito mauubos. Kaya pagtapos ko ditong kumain, ang natira ay akin itong babalutin para pagbaba ko ng bundok ay madadala ko ito pauwi sa amin. Sigurado taod na naman ang kaldero nito mga kapugi. Lalong lalo na dito ka pa sa itaas ng bundok kumakain. So paano mga kapugi? Tara kain tayo. Hanggang dito na lang muna ang aking video mga kapugi. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.